Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, mayong buntag niyong tanan. Kinsa may first time dere, kanang karon pa nakare. So, ang akong topic is the importance of the sacraments in spiritual warfare. So, ang kaimportante sa mga sakramento diha sa espirituhanong gubat. So, gisgutan na ni Brad Eugene how the devils attack. So, masugot tag sa dili di ay natay kaaway nga mong yawa. Karon pangutana, nganong ning increase man ang demonic attack sa atong panahon karon tungod ni kay daghan tag mga openings nga gihimo. But before nako i-explain ang about sa sacraments, ari sa sa topic ni Brother Jesse katong the 7 capital sins. So ato ning hisgutan og unsa din ning mga sala nga gitawag og the 7 capital sins. So ngano man nga gitawag man ni capital? Tungod kay kining 7 ka mga sala nga gitawag og 7 capital sin, musanga ni siya og lain pang mga sala. So ato pa di ay mao ni siya ang gamot o ugat sa sala nga naghari sa atong katilingban karon. O mao na nga ngano mang namay mga patay, nay mga krimen, ngano nay mga corruption. So ato nang palawman mubalik yun na siya sa gitawag nato the 7 capital sins. Arita, unsa maning 7 ka mga uluhan nga sala o kining gitawag nato capital vices. So una ang pride, sunod ang greed, sunod lust, kaulag, unya anger o kasuko, gluttony o kaulit, sunod envy, kasina o katapusan ang sloth, katapol. Karon ang pangutana, ngano man nga ang tao makahimo man ni ining 7. So kining 7 capital sins magsugod ni siya sa temptation. So temptation pa ni permero, dili man ta makasala kung dili ta mosanong sa temptation. The ordinary attack of the devil is temptation. Mao na nganong gitawag man nag-ordinary attack tungod kay kitang tanan nakasinati ni ini. Katong talk ni Brad Eugene nga demonic possession, oppression, obsession, nganong gitawag man tog extraordinary tungod kay rare rato nga cases. Dili to para sa tanan. Dili tanan nakasinati ito. Pero kaning temptation, kitang tanan nakasuway ni ini. Gani ang atong Ginoong Hesukristo wa makalikay, gitintal gyud. Apan ang tentasyon mga igsoon dili na siya sala. Ana ra na siya mamahimong sala kung muuyon ta sa maong imbitasyon. Kaya ang meaning sa temptation is an invitation to commit sin. Giimbitar ta pagpakasala. Kung dili ta mosanong sa maong imbitasyon, di ta kasala. Karon, dunay tulo ka tentasyon sa tao nga giatubang nga kung mahagbong taning maong tulo, ma-develop ning 7 ka mga sala nga gitawag og 7 capital sins. Pride, greed, kaning unsa pa to, kaning lust, anger, gluttony, envy ug sloth. Kini siya mamugna ni siya sa kasing-kasing sa tao kung mahagbong taning tulo ka tentasyon nga gihatag sa yawa. The first temptation is temptation for power. Kining tentasyon sa gahom. Ikaduha, temptation for possession. Kining tintalon ta nga gusto tang mga manag-iya og daghan kaayong butang. Gusto tang makwartahan, gusto tang makakabot og daghang mga butang, possession. Sunod,
kining pleasure, temptation for pleasure, kining tintalon ta sa yawa nga gusto tagluling hayaw kanunay. Mo bitaw og mahagbong tani mo escape ta sa atong obligasyon sa pamilya kay unahon nato ang barkada. So karon, ari ta una ta sa power. Kung ang tao di ay kanunay magtinguha sa gahom, mahagbong siya sa sala sa garbo. Unsa dining pride? The excessive desire for excellence. The excessive desire for power. Naghingapin nga tinguha nga ikaw maoy mahimong labaw, ikaw mahimong the best, ikaw ang pinakakuyaw o pinakagamahanan. So garbo din na siya. Kung tinguhaon na to na kanunay, mao bitaw na nga ana nimo maila ning garbo ba, magkuyog ra ba ning garbo o kahakog usahay, mao nang magsinipsip tagtaman-taman sa trabaho, tumba na to ang buko-buko sa tong kauban, dauto na to aron ta moangat as pride. Gusto taggahom, nga kuyog ang kahakog ana. Sunod, kung ang usa ka tao kanunay na pod magtinguha, mahaylo ta sa tentasyon nga gusto tang mangilog og yuta, gusto ta daghag yuta, daghan tag sakyanan, bag-og bay, na uban pod bag-og asawa, di ba? Ayan na ba? Kini bang ganahan ta makapanag-iya og daghang mga kabtangan kanang temptation sa possession, ana mamugna ang sala sa kahakog. Unsa man ning kahakog? The excessive desire for possession. Kanay naghingapin nga tinguha mo nang mahitabo, makalimot na ka nga imo din ang igsuon, bahalag igsuon ta basta kay ahuon ning imong bahin. Kay kining hakog mga igsuon, naanay imo mangandoy pakagdugang, mao nay taong hakog. Matud pa sa mga insect, mga Pilipino kuno di masabot. Wa, klaro Pilipino, lukdo na tae ngita patae. Oh. Mao na kanang mayuna na ba kanang wala tay katagbawan og unsay naa nato. That bisan pagwa kay kwarta kun ang atong hunahuna kasing-kasing ang hunahuna kanunay tanangandoy og daghang kwarta nang ibog-ibog ta ning mga butanga, mo na nga nahagbong gihapon ta sa kahakog, mo ra nay hakog nga way na angkon. Hunay arkanse. No, sunod, once gani nga ang tao mahaylo ta sa temptation for pleasure, duha kasala ang matao niini, ang kaulag ug ang kaulit. Sa maning kaulag, diba kaning mga tao nga di makontento siyang asawa, kining mga tao nga bisag na minyo na kiringking gipuglaen. So pleasure na siya. Kay ang ilang rason, ikaw kunoy luod, sige kaog inunon pre, mao na nga humba na pudta. So kasato pa, kini di ang kaulag is ang ugat niini is self-gratification. Gusto lang yung tagtagbawon atong kaugalingon nga wa na ta maghuna-huna og nakatamak bata sa katungod sa ubang tao. Gusto lang tagkalipay, kitaray malipay. Mo ayaw kog pugngi kay ako ning kalipay. Mingon mga anak, ayaw na lagi pangitag lain ma, bahala gibiyaan tani papa. Ayaw na lagi pangitag lain, di mi mosugot nga manguyab pakaglain. Ayaw pagbuot mga anak kay aho ning kalipay. That is pleasure. Tawa? Nganong nauwagan, nganong nabigaon tungod kay di gustong didan sa iyang kalipay. Unya kining mga palahubog, mga bisagwa, imbitara, tuan na mista, kanang mga ulit baga, busog na kaadyo, hubog na kaadyo, kaon gihapon, inom gihapon. Kini di ang glutton ni, sobrang kaon o sobrang inom. Bisag ibawalan na sa doktor nga, bawal na kay mutaas ng imong sugar, hala gihapon, higupon pa ng panghigupong mga tamis, glutton ni. Sa ato pa, kalipay gihapon na. Kay kung imo nang mapulpil, kung imo nang buhaton, malipay man ka, matagbaw man ta. So, mao din nga, once gani nga, gusto katagbawan nga kanang malipay ta kanunay nga kaning kalibutanong kalipay, hagbong ta. Karon, kining tulo kasala, pride, kitong upat, di ba sa to, kitong pride, greed, ganang lust o kining gluttony, kung naa gani makababag nining mga tinguha, tinguha sa gahom, gusto kag kaptangan, na kay pangandoy nga gusto zonong mapalit ning sakyanana mo nung ning kamot kag taman-taman, mauna nga gapa 5-6 ka unsa pa nang mga pamagi sa pagpangorta kay para jud maagkon nimo nang imong gitinguhang paliton.
Kahakog. O di ba naay makapugong sa imong tinguha nga kanang bayhana imong maangkon naay makapugong ana. O di ba gusto kang mo lansad pagkamayor wa ka napakapugong nga papildi ka unsa may mataw ani nga sala. Mataw na pod ang sala sa kasuko ug ang kasina. So kining kasuko o kasina kay na frustrated ka kay wa nimo maangkon ning power, possession o pleasure. Nganong nasina man kay wa man gisugot. Kay wala to pa kay wa gisugot mo na nga uyab na dai sikon. O uyab lagi pero bulok man ang bayhana, giuyab man nang way himasa. Oh. No na mga example o mga kasina. Kasuko magkuyog na sila. Unya unsa maning slot o katapol? Ang slot di ay duha ni ka klase, material slot o spiritual. Unsa man ang kanang slot katapol og tapuan ka manglaba, tapuan mangligo, tapuan mo trabaho, slot mana, katapol mana. Pero naay matang sa katapol nga mas bugat pa niining mga butanga. Daghang mga tao kugihan modaro. Naghang mga tao kugihan manarbaho. Pero hostang adlawng Domingo gani, gidaginot pa ang oras para sa Ginoo kay kugihan lagi manarbaho. Bisan day kugihan ka mo trabaho, kung di na katig-ampo, dili na tatig simba, na humaning adlaw nga wa ta makabuhat og maayo para sa Ginoo, slot na siya. Bisan pag napagba na ng imong panit sa kainit sa adlaw, kay gadaro kag tibok adlaw, pero wala tay ampo-ampo, wa tay simba-simba, nakalimot nga naay Ginoo kay ang ato rang paningkamot para ra sa kaayuhan sa lawas nagtapol ta para sa kaayuhan sa kalag di ta makalikay ni ining slot. Ug ang usa ka taong garbuso tapuan gyud na. Tapuan na mo buhat og maayo para sa Ginoo. Di na mo kumpisal, nganong mo kumpisal mao garbuso ka, mo kumpisal di kang wa man kaysa. Nang usa ka taong garbuso di na mo angkon og naisa. Nganong mo kumpisal man ko na ako isa, ikaw ato lakaw ato kay makasasa kang dako, ikaw ray kumpisal. Mo na mga linya sa mga garbuso. So naa gyud ang slot. Mga hakog. Mao na nga magtapol pagbuhat og maayo, manghatag manggani pud kanang pagkatihik. Katapol man na sa pagbuhat og maayo. Manghatag manggani po kag pansit pero kanang gamols na madapan ni. Oh. Naagyo na mukuyog yun ang slot. Sa matag sala, kuyog ang katapol. So ano namugna ning mga salaa tungod sa tulo ka tentasyon. O karon, kinsa man ang mga demonyo nga nagpaluyo nining mga salaa. Karon kung butang ta, garbuso ta, hakog ta, atong ilahon kinsay atong abyan. Ha? Willing, ready na mo makailag kisay abyan aning mga sala. Ang espiritu sa garbo si Lucifer. Mo bata mahibaw-an na mo inig-ingon sa pare, in the name of Jesus, tell me your name. Kana maposes. Mo to, I am Lucifer. Klaro na ni. Garbo ang nakaingon nganong nayawaan. Inig-ingon, I am Mammon. Kinadili ng Mammon nga kanang pan ha. Mayong ka nag-Mammon, the spirit of greed. Ang espiritu sa kahakog. Mo nang ningingon si Kristo, you cannot serve both God and Mammon. Both ipasabot, dili ka makapaulipon sa Dios ug sa kahakog sa bahandi. Mo na Mammon ang espiritu ana. Nya kini pong espiritu sa kaulag si Asmodeus. Nag-ingon ganig, I am Asmodeus. Uwagan dyan nga nao din nayawaan kay uwagan. Bantog ra kay ag itlog na ingog buungon kadako ning hubag ag itlog. Daghan man day gipaangkan. Nakatunong og baing kamo mo barang, gipabarang, ana ingog lato-lato og itlog. Pag deliverance pa, I am Asmodeus. Uwagan man. Oh, na. Sunod, kining anger kasuko, labi na gyud ang hatred, pagdumot, ang daotang espiritu nga nagpaluyo na si Satan, Satanas. Si Lucifer o si Satan, the same demons, pero managlahi ang manifestation. Pag ingon gani I am Satan, so sabot nga kining tawhana gadumot. Kining tawhana sigig kasuko. Masukanon kanunay maong nayawaan. Sunod, kining mga ulit, kusog mo kaon, kusog mo inom, mapalahubog, ang ilang abyan, si Beelzebul or Baal.
Mao na nga kinsa man si Beelzebul, mao na nga makabantay ta nga kining Beelzebul di ay dili lang ni maoy abyan sa mga taong palahubog og ulit, kundi mao po ni abyan sa mga taong nga tuo-tuohon, hilig og mga habak, sigig atog albularyo, sigig halad-halad og pagkaon nga way asin-asin, kanang mga magdiwata-diwata, na ay mga amigo nga diwinde, na ay mga amigong engkanto, na ay mga binuhing sigben, kana siya si Beelzebul ang demonyo nga nagpaluyo ana. Kay kini di ang atong pagbalhin og laing relihiyon, kining pagdawat og kanang wata makontento sa atong pagtuong Katoliko, gitawag na siyag spiritual gluttony. Wa ka matagbaw sa kalanon nga gihatag sa Dios sa mga pagtulunan sa Dios diya siyang simbahan, nangita pataglaing spirituality, mao na nga daghan tag ireng nga ngana, mga Santo Niñong green, mga Lucky Charms, mga pungsoy, kay wa ta matagbaw sa pan sa kinabuhi diha sa santos nga misa, nangita taglaing kalanon. Mao na ang gluttony si Beelzebul or Baal, ang envy si Leviathan. Pag ingon na I am Leviathan, masinahon juning tawhana, maong nayawaan. Pag ingon nga I am Belphegor, akin tapuan. So kining mga taong sige complain ba? Sige complain sa kinabuhi, kanagong mga marites, kanang kusog manglibak. Si Belphegor ang demonyo ana, kay kanang pagpanglibak sa ato pa nahuman ra maning adlaw, puro ra gyud pagpanglibak ang imong nahimo. Wa jud ka kabuhat og maayo para sa Ginoo, tapuan nga pagkatao. Gatapol pagbuhat og maayo. Mao bitaw na nga pag-ingon nga mga babay, paingog I am Belphegor, ato jud ning nag-interview pa. Unsa man ning imong asawa, bra? Unsa man ni sismusa ni? Mulang tuwa bantog gining sud si Belphegor, no? Kana bang sige ra tag nahuman na lang nga adlaw, wa ta kabuhat og maayo para sa Ginoo. So mao to siya ang katong mga kwan. Unsa may mga conquering virtue? Sa pride, humility. Sa greed is generosity, pagkamanghihatagon. Unsa sa kaulag, chastity. Unya sa kinitawag ato sa anger, patience. Gluttony, temperance. Kanang kaon lang ta o muinom kanang paigo ra sa lawas, kanang gikinahanglan lang, dili pa sobraan. Unya og moingon tag sloth, sa katapol diligence o kakugi. So karon arita, unsa ka importante ang mga sakramento? Kay dire sa office, so wala pa ko mo-appeal aning ministry, wala pa jud ko mo-appeal aning exorcism and deliverance ministry. Nakasabot ko og unsang sakramento, pero wala jud ko kayo maka-appreciate nga unsa di jud na ka importante kayo. Diha ra jud nako nakita nga unsa di ay kadako ang gugma sa Ginoo nganong iyang gitukod ning pito ka sakramento, sa diha nga daghan na mig na encounter nga nayawaan kay wa magtagad sa mga sakramento. Pila na ba kaha ka mga tao ang among na-encounter? Katong di na ko malimtan, mga bag-o pa ko sa ministry, bata nga 9 months na possess kay way bunyag. Sige, nagbalik-balik sa ospital, upat ka mga nurse mo pugong sa kamot kung mag-react. Liman kag 9 months. Hunahunaan ang siyam kabuan nga bata, di pa nakawapan ay buot, di pa nakamao mo istorya, pero perte ng kusgana. Nganong naingon adto man to kay way bunyag. Naapod may mga kaso nga katong taga-Sagbayan, wa mulayas ang yawa, dugay na ulian bisag unsa og exercise kay way kumpirma. Pinaka-common namong cases dire kining mayawaan kay way kumpisal. Samot na nang sige kag simba, sige kalawat, pero at ang imong last kumpisal atong pagkasal pa. Unsa daghan na kag apo. Tinuod na moingon ng mga yawa, lami kayo sudlan ning lawasa, kay sigig kalawat, way kumpisal. Sacrilege na. Sunod, kanang mga tao nga, way kasal, pero daghan na. Sa una, wa kuno sila magpakasal kay way baboy, nayawaan pabitaw, aw nakasal man lagi, way baboy. O kinahanglan pa di ang mayawaan, usa makahuna-hunag kasal. No, nga na no. Unya lain pa, naghan pa may mga cases kanang hilog.
daghang mga kaso na mo diri nga og i-deliverance wa mauli dito na sa doktor wa mauli diha ra gyud na ulian sa dihang gihilog. Kadaghan na gyud ko makasuway ana nga mga tawo nga kanang di makalakaw, bedridden, makaingon jud matigbak na gyud ni kay wa na di naman mukaon, panagsa na pud mo ginhawa, gianhag pare, gihilog ning tindog ning lakaw. Ngamo na nga importante kayo na kung aari tauna. Kini unsa man ning sacraments? A sacrament is an outward sign instituted by Christ to give grace. Unsa ang sakramento? Mga makita nga timaan nga gitukod ni Kristo aron paghatag og grasya. Atong timanan, pagingon nga outward sign. Sa to pa ang 7 ka mga sakramento mauni ang mga dayag nga timaan sa gugma sa Dios sa iyang katawhan. So ang 7 ka sakramento di ay expression na sa pagigugma sa Dios sa iyang katawhan. Ug diha sa sakramento unsay atong madawat? Grasya, grace. Unsa man nga grasya atong sabton ra ning unsa ning grace kay ato ra bang pagtuo sa grasya ug makakita kag 500 galakaw kanay 500 way ning claim uy grasya buntag pa sayo na grasyahan nako ning daog kog kanang swertres target grasya di ba ug ang imong anak gani nakapasar sa board exam grasya. So ang ato pagtuo sa grasya kini ra gyung mga temporal o material blessing. Sakto man na kay ang grasya di ay duha ka klase, natural grace o supernatural. Ang natural grace, tanan nga mga material o temporal blessing. Kwarta, sakyanan, balay, achievement sa kinabuhi, kana siya mga good health, kana siya mga material blessing. Samtang kining gitawag og supernatural grace, duha ka klase. Sanctifying grace o actual grace. Unsa man ang sanctifying grace, grasya ni siya nga atong madawat sa diya sa bunyag o diya sa mga sakramento o kini nga grasya mauni nakapahimo natong anak sa Dios sa pagkasinagop. Nahiusa ta ni Kristo kung kini nga grasya di ay gitawag po ni o garment of the soul. Sa to pa sinina ni sa atong kalag. Kung ang usa ka tawo nga mamatay nga naa niini nga grasya matod pa sa Biblia Tito 3:7 kini nga grasya maoy garantiya nga makadawata sa saad sa Dios nga maong langit. So mao ang usa ka tawo nga mamatay nga walay sanctifying grace dili makasulod sa gingharian sa langit. Mao din ning ingon si Kristo sa Juan 3:5 ba na sa 6 nga gawas kon ang usa ka tawo magpakatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug espiritu. Sa ato pabunyag dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Nganong di makasulod sa langit ug di mabunyagan kay diha sa bunyag madawat ang grasya nga kini nga grasya passport para sa langit. Mo na ang madawat to sanctifying grace. Aside sa sanctifying grace, actual grace. Unsa man ning actual grace? Divine help. Kung ang sanctifying grace, kitawag siya divine life, ang actual grace, divine help. Sa ato pa di ay, nahibaw ang Ginoo nga kitang tao, maglisod ta pagtuman sa iyang mga sugo. Kabantay ta, 10 Commandments of God. Ang pangutana, ang Ginoo na ay napo kasugo. Pero pangutana karon, kanang napo ka mga sugo sa Ginoo, sayon o lisod? Ang tubag, lisod. Nganong gihatag sa Ginoo ang lisod nga mga sugo nga nahibaw man siya nga ang tao maglisod pagtuman anang napo ka mga lisod nga sugo. Nganong gihatag man ang lisod man? Ang tubag ni Saint Agustin, gituyo sa Ginoo nga ihatag ang lisod nga mga sugo aron ang tao makaamgo nga dili siya makaluwas siyang kaugalingon, dili siya makatuman sa kabubuton sa Dios gamit ang iyang kaugalingong katakos. Maong nakinahanglan grasya. Grace. O galisod kapag pasaylo, pangayua sa Ginoo ang grasya. Kung galisod kapag simba, galisod kapag ampo, pangayuon na to sa Ginoo ang grasya. Mao na sa Tito 2:12 ang maong grasya mo pabuhat sa kabubuton sa Dios. So mao na siya ang madawat sa sakramento. Arita, sa 7 ka sakramento, arita, kining baptism, confirmation og Holy Eucharist o misa, gitawag na siya og Christian initiation, sacraments of initiation. Unya kini pong kumpisal og hilog gitawag nag sacraments of healing. Kining hilog di ay sakramento sa pag-ayo, dili sacraments of killing.
Ang ator bang pagtuo, hoy, nganong na may pare atong silingan, gatinga naman gud si Manong gud, hoy mamatay na narong taod-taod kay nanay pare. Oh. Mo na ugdi gani mamatay, wa tele na tarungag ampo sa pare, buhi pa man. No. O mamatay, epektibo ang hilog sa pare. Mo na ito pagtuo. Nakaron, kining holy orders o orden sa pagkapare o kining matrimony or kasal kaminyoon, gitawag na siya sacraments of service and communion. Lain pa, mo focus lang gyud ko aning sacraments of healing. Kini pong kuan sa 7 ka sakramento nabahin po na sa duha. Dunay gitawag nga tawag sacraments of the dead and sacraments of the living. So unsa man diha sa Efeso 2:5. Sa dihang patay pa kita tungod sa sala, sa dihang makasasala pa kita, patay ang atong kalag. Unsay nakapamatay sa kalag kining gitawag tog spiritual death, sin. So unsa may makapabanhaw sa kalag nga namatay tungod sa sala, ang tubag grasya. Ug unsa mang mga sakramentoha nga makaparevive sa kalag nga namatay tungod sa sala aron madawat ang grasya, number 1 is baptism. So ang bunyag di ay mauni siya sa unang higayon nakadawat tag divine life. Kining Diyos nung kinabuhi nga nakahatag og kinabuhi sa kalag nga kung mamatay tangananing grasya makasulod tas langit. Unya kay bisag gibunyagan na ta, makasa man ta gihapon. Unya ang makapausik sa grasya di ba 2 Corinto 6:1, ayaw ninyo usiki ang grasya nga inyong nadawat. Sa unsa nga paagi nga mausik ang grasya, pinaagi sa sala, labi na gyud ang salang mortal. Unya karon sukad sa tong pagkabata, wa ka ta kasag mortal, kapila na ka ta makak, kapila nauban na ngabit na gani, 7 na gani kabuk na kabit, unsa mo ingog way sa. So karon unsa may solusyon ana? Nga ang Ginoo nasayod ang Ginoo nga ang tao human sa bunyag makasa gihapon ang tao kay nasayod man siya nga sa kasing-kasing nato nay gitawag og concupiscence, the inclination to sin. Musugot tag sadi ganahan tang magpakasa. Ang pruweba nahibaw tang sa ning mamakak ta, nahibaw tang sa ning kanang naay kanang sa tawag anang mamalikas ta, naibaw ta nga sa ning manglibak man gyapon ta. Mao na gitawag concupiscence, naana nato the fallen nature of man. At isip baga napukan nga tao, naana nato nga kinaiya. Karon mao na nga gitukod ni Kristo ang sakramento sa kumpisal. Kay diha sa kumpisal kung nalunog na kanang baptism, barko na siya. Inig kalunod sa barko kay nabungkag sa bagyo ang maong barko nga imong gisakyan, napakay lifeboat, nakay life jacket, maoning sacraments of confession. Maunang dili ka malunod sa impyerno. So mauna, unya kini siya gitawag ni siya og sacraments of the living o sacraments of the dead tungod kay ang trabaho ani nga sakramento buhion ang kalag nga namatay tungod sa sala. Mao din na nga ang pangutana, Brad, kining among pag-ari karon Brad, makadawat ba mig milagro? Ang tubag, yes, makadawat og milagro. Kung ang usa ka tawo nga makasasala mudangop sa sakramento sa kumpisal, kinadakuan ng milagro kay ang kalag nga namatay tungod sa sala mabanhaw diha sa grasya. Muna yung milagro man gani nang nakalakaw nga ning hupong ng TL paghuman og deliverance ning lakaw, milagro na. Kining namatay na gideclare na sa doktor nga duha na ka oras patay unsa pagampo pa nabanhaw, milagro na. Mas dako ang milagro sa usa ka makasasala nga mo kumpisal kay ang iyang kalag nga namatay nabanhaw diha sa grasya. Muna nga pangutana, na ba may milagro nga madawat rong adlaw? Naa. Kung maghinulsol ka ug mo kumpisal sa imong mga sala, dunay dakong milagro. Dili lang na nimo makita kay di man makita pero kamatuoran na. No, karon sunod, kining sacraments of the living, gitawag siya sacraments of the living kay kining mga sakramentoha dili ni pwede dawaton kung naa ka sa state of mortal sin. Unsa man kining confirmation, magpakumpirma ka kumpisal una. Holy Mass, Holy Eucharist, pagkalawat, kanang Holy anointing of the sick,
holy orders o matrimony, mo bitaw ning kaning magpakasal, pakumpisalon una. Kaya hindi makasaog sacrilege, labi na gatimo-timo na nang kanang buntis na daan, gatimo-timo yun na, mabuntis ka na pa hilabte. Mao na nga mo nang pakumpisalon una, mao na nga pagkadakong di malas pud gwapo gikumpisal. Mao na ning kalawat nga way kumpisal, mao na no nga kini di ang labi na ang misa kanang Eucharistia pagkaon man na sa kalag. Sama nga ang pagkaon litson baron bisag unsa na kalami dili gyud na magpulos sa usa ka lawas nga patay. Na kay lami nga pagkaon ug imo nang ihatag anang tao nga bag-o pang namatay bisag unsa na kalami di na makatabang, di na magpulos kay dili man mukaon ang patay. Sama nga dili magpulos ang ubang mga sakramento kung patay ang atong kalag tungod sa grasya. Kalawat ka nga patay imong kalag, mura ka anag namatay nga gakaog litson, mausap din na. So mao na ang buhaton, mobalik ta sa sakramento sa kumpisal. Importante na. Mo na kami diri gyud gi-highlight gyud namo ang sacraments, dili ang exorcism. Kay ang exorcism sacramentals na siya. Ug ang trabaho sa sacramentals di ay muhatod ni sa tao agakon ta sa mga sacramentals paingon sa sakramento. Unsay pruweba? Kato lang akong giingon ganiha, ugwa mayawae, di magpakasal. Nganong nagpakasal man to? Kay nayawaan man. Unsa sa dihang gi-deliverance, na feel nila ang presensya sa Ginoo diha sa prayer of deliverance. Na-convince sila, naka-feel sila consolation, natabangan sila sa ilang problema sa prayer of deliverance ug mga sacramentals, holy oil, holy salt. Mao to nga tungod ni adto ang mga sacramentals maoy entry points na ning decide silang magpakasal. Sumo ni nano nga way kapuslanan ng atong pag-are kay gusto lang tang mawa ng sakit sa atong tuhod, wa tay planong maghinulsol sa atong mga sala. Uban, kumpisal ko sa pare nga nangabit ko unsa saa ka uli tuag gihapon sa kabit. Nga ato ra nang i-explain ron taod unsa nang mga kuan ana, unsay mga angay buhaton ana. Ari ta una sa gitawag nga to og kining sakramento sa kumpisal. Ari ta una. Gadungaw gyud ta guide kay aron dili ta masaag, kinahanglan gyud nga atong pagtulun-an sibo gyud sa pagtulun-an sa simbahan. Unsa din ng sacraments of confession, gitawag po ng sacraments of penance, gitawag po ng sacraments of reconciliation, gitawag po sacraments of forgiveness, daghagngan, pero usar ka sakramento. Karon, what is penance or kining confession? Sacraments of penance or confession is the sacraments by which sins committed after baptism are forgiven through the absolution of the priest. So unsa din ang sakramento sa kumpisal? Sakramento ni nga gitukod ni Kristo diin ang atong mga sala nga gahimo human sa bunyag mapasaylo pinaagi sa absolusyon sa pare. Sa pag-ingon sa pare, I absolve you from all your sins, from all your sins in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Gani mao na mubo nga formula pero taas na siya. May the God the Father of mercy, di ba? Mao na ilitokon anang pare human ka musugid. Human ka matagaag penitensya, magampo na ayon sa sud kalakaw og di pa ka mahatagag absolusyon kay naway bili ang imong kumpisal naman po'y uban nga nangawat ko padre, nangawan ko padre, una ga istorya pag nagpare ning lakaw na wa matagaig absolusyon. So wa kadawat og pasaylo. So kanus ata makadawat og pasaylo gikan sa Ginoo human sa absolusyon. I absolve you from all your sins in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So karon kinsa may naghatag sa mga pare o gahom sa pagpasaylog sala? Ang tubag si Kristo. Diha sa Juan kapitulo 20, 21 hantod sa 23. Unsay giingon ni Kristo? Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Spirit. Whose sin who shall forgive, they are forgiven them. And whose sins you shall retain, they are retained. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Mga gingon ni Kristo ha, sa mga apostoles, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Ang mga sala nga inyong pasayloon kusab. Ug ang mga sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon. So gitagaag authority pagpasaylo. Pinaagi anang maong absolusyon. Karon ang pangutana, unsay mga epekto
epekto sa maayong pagkumpisal. The effect of good confession. Kung naay good confession, na day bad brad na ato ra nang hisgutan unsa nang bad confession. Unsa may mga epekto kung mukumpisal ta, maayo ang atong pagkumpisal. Number 1, the restoration or increase of sanctifying grace. Sao nang gingon ganiha? Nadawat nato ning sanctifying grace o grasya nga makasantos sa gibunyagan ta. Ug mausik ni siya sa dihang makasala tag mortal sin. Ug kadihang mo kumpisal ta sa kinasing-kasing katong grasya nga nausik, sanctifying grace ma-restore, mabalik. Madawat nato pagbalik ang maong grasya. Ug was kini nga nata ning sanctifying grace, mao na nga mo bitaw among gi-discourage ng mga wa pa kitay kasal, unya nayawaan ang anak. Gi-discourage na namo nga moampo sa deliverance nga direct command. Kanang ilang i-direct command ang yawa mga sa ngalan ni Jesus paawa sa tanas. Wala man kay spiritual authority. Tungod kay although naa kay authority sa imong anak, natural authority, pero dili man enough ang natural authority nga mo conquer sa yawa kay ang gahom sa yawa preternatural man. So ang makabuntog sa preternatural power mao ang supernatural grace. Grasya sa Ginoo. Mao na nga kung magpakasal na ka, naa na kay spiritual authority, mao nang makakuman ang ginikanan kung ang ilang anak na yawaan. Pwede nilang palayason ang yawa ug mutuog yun ang yawa tungod niini nga grasya. Kini nga grasya ang sekreto. Kay kung wala ta sa estado sa grasya, natural authority ra, mas higher ang authority sa yawa kaysa tao. Di ta kapalayas. Mao na nga sa mga wapay mga kasal o naa sa estado sa lang mortal nga nayawaan ang ilang mga anak, ang among encouragement ana mohimo sila prayer of deliverance for intercessory, dili direct command. Dili nimo idirekta in the name of Jesus I command you. Moingon ang yawa kinsa man ka kauban man ta. No mo ana nang yawa na legalistic ba nang yawa. Kadaghan na may ana mo tingog, wa kay right. Dabe totoy bana, wa man dito sila makasal, ijang gi-deliverance yang asawa. Ingon wa kay katungod. Aning lawasa. Sa humagkasal ang tuo Ulian yun yung asawa sa diyang nakasal na sila, iyang gideliveran siya asawa, tuo yun ang yawa, layas yun ang yawa, nulian yung asawa. Ingana ka-importante ang sanctifying grace. Maunang mangumpisal aron ma-restore. Ikaduha, forgiveness of sins. Aside nga mabalik ang grasya nga nausik tungod sa sala, pasayloon ta sa Ginoo sa tanan tang mga sala. Wa gyoy exception. Ang gihat ang balaod ni Kristo tanang sa pasayloon. Basta tinud-anay ka nangayog pasaylo. Mura buhat 3:19 kana bitaw mengon nga bahalag palhubo ko, bahalag di ko tigsimba basta kay mangayo di ko pasaylo sa Ginoo, pasayloon ko sa Ginoo kay God is good all the time. Timan-an na to ang kondisyon sa Ginoo, pasayloon ta kung dunay paghinulsol. Buhat 3:19, walay pasaylo sa sala kung walay paghinulsol. Unsa ning paghinulsol? Pagbiya o pagtalikod sa sala. Dili day inap nga gamahay ra ka nga nakasa ka, kundi biyaan gyud ang sala mo na paghinulsol. Sunod, the remission of eternal punishment, if necessary, and also a part or at least of temporal punishment due to our sins. So, ug makasatag mortal, aside nga mawala ang grasya, nagtangag na siyag silot, eternal punishment. Mauday ngano ang tao maimpyerno kung nasa state of mortal sin, mamatay nga nasa state of mortal sin. Tungod kay aside nga wala siya grasya nga passport na para langit, katong grasya nga atong nausik di ay infinite ang value ato, eternal ang value. Sa ato pa nakautang ta sa Ginoo og infinite nga utang, way katapusang utang kay ato manggiusikan ang grasya nga infinite ang value. Mao na nga kay naaman tay utang nga infinite, nagtangag siyag eternal punishment. Mao nang maimpyerno ang tao tungod kay naaman kay utang nga way katapusang silot. Kung mukumpisal ta kay nakasatag mortal, ang eternal punishment papason sa Ginoo. Sato pa di ay forgiveness of sins, matangtang ang guilt, mansa sa kalag, malimpyo ang atong kalag, o lain pang epekto,
papason sa Ginoo ang eternal punishment. Apil pang mga temporal punishment kung labi kanang tinud-anay nga paghinulsol. Katapusa ikaupat, to help to avoid sin in future. Kung mukumpisal data o kanunay tang mukumpisal mo, i-encourage mo na mo kumpisal karabuan nga monthly confession, devotional confession. Kay kini ang kanunay ta mukumpisal, hatagan ta sa Ginoo grasya nga dili na ta makasa og dagko pang sa umaabot. I-prevent ta sa maong grasya kining actual grace or sacramental grace nga tumadawat. Special grace man na siya. Kana siya nga sacramental grace, tabangan ta sa Ginoo nga dili na ta mahagbong pagbalik sa maong mga sala. Basta tinud-anay ang atong paghinulsol. Katapusan, the restoration of merits of our good works if they have been lost by mortal sin. Ingani ha? Want di ay nga magbuhat tag maayo nata sa state of grace. Every time nga magbuhat tag maayo tungod sa gugma sa Dios o gugma sa atong isigkatawo, naa nay merito. Familiar ba ng word nga merito? Kanang merito naatay pundo o gante dito sa langit. Butingon si Kristo, ayaw kamo pagtigom og bahandi ning kalibutana. Pagtigom hinuon kamo mga bahandi dito sa langit nga way makakawat. Dili makutkot og anay o kawatan. Unsa man ang bahandi dito sa langit, mao nay merito. Sa ato pa di ay og magbuhat tag maayo kay nata sa estado sa grasya inigbuhat og maayo naatay gante na ay nagandam nga merito. Kung makasa tag mortal ang tanan natong pundo o mga merito katong gideposit nato nga mga good works matag gadeposito kwarta sa bangko mabankrupt to tanan tungod sa salang mortal. Kung mukumpisal ta pagbalik, mahibalik ang grasya, pasayloon ang sala, papason ang temporal punishment, ligunon ang atong kalag nga di na ta makasaog balik ug ibalik sa Ginoo ang tanang nausik nga mga merito. Ingana kadako ang gugma sa Ginoo. I hope na sabtan. Mao din na nga ang sakramento sa kumpisal, gitawag siya sacraments of reconciliation. Sakramento sa pakighiuli, kay kung unsa tong nawala o nausik tungod sa sala, iuli sa Ginoo diha sa kumpisal. So, di ba, nindot siya nga balita. Mo gyud ni maayong balita. Mo bitaw nga nindot jud kaayo og masabta nato ang mga sakramento. Kay nganong mga tao di mo kumpisal, nganong di mo dawat sa sakramento kay wa kasabot. Tanawa ra gud nang mitig purok. Kinsa man tong kusog magsupak-supak, di pa katong di tig meeting. Mao na mo kinsa ning mga supakiro sa simbahan kadtong wa kasabot. Musupak nagkasabot pa. Mao na kamaturan. Arita, kung mukumpisal ta, dunay tulo ka qualities of good confession. Number 1, our confession must be humble. Kinahanglan umukumpisal ta mapaubsanon ta. Sa paglinya pa lang asaw na tigbagot-bot. Di kay galinya pa lang nangilog na kay tagbilaran pa kumuli. Unsa gi-overtikan kay tagapitugo. May nga na, why humility? Mingon gani kag humility. Our confession is humble when we accuse ourselves of our sins. Dato pa di ay, sa atong pagkumpisal, atong sala ang isugid. Pader, palahubog, kasahong bana, pader, naapasoy ahong ugangan, pader nga, grabe pog mulaban, rapapod sa isang anak, o manggiaway me, wa na ka mo kumpisal, ana, nang libak na ka, atubangan sa pare. Unsay dadon nato pagkumpisal ang isugid atong sala dili sa imong silingan. Mao nay humble confession. Next, our confession must be sincere. Sincero. Kanus man ni mahitawag nga sincere? Sincere when we tell our sins honestly and frankly. Honest kang musulti, nangabit ko pader. Prangka di kay ingon nga kanang padung ko mangabit pero nangabit na di ay. Dili na sincero. Mga kanang iprangka gyud nga mao ni akong sa. O di ba? Labi na ning nangawat. Nangawat kog kwarta pader. Isulti maog pananglit ang imong gikawat kwarta nga gikan sa donation box. Isulti gyud na nga ketong kwartaha limos. Kay mas bugat og sa ning mangawat kag mga butang nga iya sa Ginoo kaysa nangawat ra kag kwarta diha sa pitaka sa imong mama.
Parihara gud nang gatanaw ko og pornography, bold. Saa man na nimo himua sa imong kwarto. Pero mas bugat ang sala kung diha na nimo himua gatanaw kag bold sud sa simbahan. Na may mayana, na sa simbahan, wa pa may tawo, magkalingaw sa kog tanaw bold are, sud sa simbahan, balaang lugar. Sacrilege. So na, frankly, sunod, our confession must be entire, may kag intiro. Tanan yun, tanang salang mortal. Confession is entire when we confess at least all mortal sins and telling their kinds and number. Nangawat ko, Pader, kadaghan. Ayaw na po na i-detalye nga. Pader, atong 1962, nangawat kog manok. Pagka 1964 po, nangawat na po kog baboy. Ayaw na nga na. Nakapangawat kog dakong kantidad kadaghan. Kadara. Mao na laktod. Nangabit ko, Pader. Tulo kabok ahong kabit. Hangtod karon wa pa ko mo. O nang, ganiha pa ko ning decide nga mubiya ko sa akong kabit. Nga na. Pila na ko katuig gagamit og contraceptive. Sige kog lamoy og pills, Pader, ga-withdrawal may, Pader, sud sa taas nga panahon. Isugid na. Sa na pan sa. No? Kano man tungod kay kining ang dawat sa simbahan is only natural family planning. Wala gi-accept ang artificial method. No mo to arita. Kini na pong gitawag natog hilog. Unsa maning sakramento sa hilog. Kay daghan ra bang uban ane, hilog ko no para tiwas. Atong basahon og unsa ning naa ba ni biblical foundation. Pero ari sa ta, before ta sa biblical foundation sa hilog, ari ta una sa iyang meaning. Ang hilog sa karaang katisismo gitawag nig extreme unction. Giotro na ningangan sa simbahan kay kanunay masinayop ngayon kag extreme unction para ra di ay ni sa mga grabe na kanang gatinga na ba, pero gitawag siya anointing of the sick, paghilog sa masakiton. So unsa man siya? Anointing of the sick is the sacraments which through the anointing of the blessed oil by the priest and through his prayer give health and strength to the soul and sometimes to the body when we are in the danger of death from sickness, accidents, or old age. So kini di siya hilog sa pare, maghilog og balaang lana, ampuan sa pare og aron mahiuli sa maayong pang makabaskog sa panglawas o kalag og lawas kung ang tao nasa danger of death kay nasakit, grabe nga sakit, or na aksidente, na 50-50 baron kay nabanggag motor, pwede na ipahilog, or old age, kato pa, tigulang na. So, apil na gani niini, kay mayroong kag danger of death, kining mga tao nga nayawaan, klaro yun na nga naa sa danger of death, nagungaw sa kamatayon, nagungaw sa impyerno ang iyang kalag, maong angay hilugon. So, kiniding mga tao nga nagungaw sa kamatayon, angay hilugon. Danger of death. Karon, unsa may mga biblical foundation ane? Matot pa sa Biblia, atong basahon ha, diha sa Santiago kapitulo 5:14 hangtod sa 15. Is any man sick among you? Let him bring priests of the church and let them pray over, anointing him with oil in the name of the Lord. Aduna ba'y nagpasakiton nga na kaninyo? Dad-a siya sa pare sa simbahan, ug ang pare magampo kaniya, ug maglihog kaniya lana sa ngalan sa Ginoo. Ug ang pagampo nga inubanan sa pagtuo mo pahiuli sa masakiton, ug ang Dios mo pahiuli kaniya sa maayong panglawas. Ug kun duna man siya'y mga sala, kini mapasaylo. O unsa di ay ang mga effect sa hilog? Mao ni ang effect kung magpahilog ta. Number 1, an increase of sanctifying grace. Mao din na nga ang eksakto yun nga magpahilog, dili unta ng anak ra ka motawag og pare og di na katingog. Mintras makatingog pa, hilogon kay aron makakumpisal. Kinahanglan mo kumpisal kay sacraments of the living man eh. Mao na no nga
kung kita nadawat nato ang grasya diha sa kumpisal, inighilog katong grasya nga nadawat mo increase, mo tubo. Unsay mahitabo kung mo increase ang grasya, mo tubo ang atong pagkabalaan. The more nga mo increase ang grasya nato, inigabot nato sa langit, the more nga reward ang atong madawat. Mo na nga murag grado ba, mo tubo ang grado. Mo na dako ka grado, masuma cum laude gyud kay graduation. Mo na mahitabo. Sunod, comfort in sickness, strength against temptation. Kadaghan na gyud ko kasuway ani, naay mga masakiton mubog buot, normal gyud na. Bata gani masakiton ang tao, mubog buot, dali sa puton, dali mawadag paglaom. Kadaghan ako makasuway aning labi na ning mga na-stroke bitaw kanang mga bedridden, di makalakaw. Mura sa una laaga na unsa karon di na kalakaw, murag putong kanunay. Inig-ingon nimo, tay, imna ning tablitas kay ning ingon ang doktor og 3 times a day. Nganong di man usahon og inom ng usa ka garapa aron madalig human. Di ba nay mga ingana nga masakiton, mubog buot. Mo na nga ang mahitabo di ay makomfort sila sa ilang sakit ug makabaton sila kalig-on batok sa mga tentasyon. Kadaghan na gyud ko kasuway ani kanang mga masakiton maghikog, gikapoy na ko ning sakita. Gikapoy na ko, maghikog na lamang ko. Pero inighumag hilog. Bisag naa ang sakit, pero makomfort sila. Mautrog yun, mudanag ang ilang dagway, mahayagan ang ilang hunahuna, malig-on sila batok sa mga pagsulay na tentasyon. Sunod, preparation for entrance into heaven and remission of our venial sins, and the cleansing of our souls, the remain of sin. So, kini di ay hilog, aside nga mapapas ang atong mga venial sins, mga punishment, hinay-hinay sa tang ma-enlightened nga dili na ta ma-attach sa mga kalibutanong butang. Nindot ni nga practice sa karaan. Kabantay mo sa una og naay hapit na mamatay sa balay, mangita na nagmanga anak, sa aman si kuan naanamitanan tatay. Naanamitanan imong mga anak. Di ba og makabantay gani ang asawa o ang kamagwangang anak o kinsa nga anak nga murag lahi na jud si tatay, murag kuan na gyud ni, murag hapit na gyud ni. Di ba naay atong mga practices nga tatay lakaw na laman tatay, adyaw nakawili namo. Kami na'y bahala padayon sa imong panog, gikapoy na katay unang lakaw na kanang ayaw na paglingi namo. Kami na'y bahala tay wa na kay angay kabalak-an namo. O gusto kanang pauli nga malinawon sa Ginoo. So unsa man day mahitabo kung ang usa ka tawo nga sa takna siyang kamatayon, daghan pa siyag attachment ang akong yuta. Ano to istorya, anak, hangyo na ko nimo. Ayaw ba dya ibaligya ning yuta nga tapad sa atong bay? Igo po anak, wa ka giango-ango na jud katatay. Ngano kung ibaligya ba na nato nga di man na atong yuta? Mao gani, ajo ibaligya. No kana bang mawili bitaw ta? Mawili pakagsaa, kana that meaning napatay attachment aning kalibutana, dili pa ta willing musulod sa kinabuhing walay katapusan. Ang hilog makatabang nga mawala, mahanaw ang atong mga attachment sa mga material nga butang. Andamon ta pagsulod sa gingharian sa langit. Katapusan, health of body when it is good for the soul. So ato pa di ay, unsay giingon, na di ay rason, ngano nga naay mga gihilog di maulian. Unsay giingon sa Biblia, ang pag-ampo nga inubanan sa pagtuo, muayo sa makasakiton, ug mupahiuli sa maayong panglawas. Mo'y giingon sa Biblia. Sa ato pa di ay, maunang daghang wa maayo gihilog, kay way pagtuo ang tawong gihilog. Imbes kay makatingog pa kananay pare, pagkakita sa pare kay patikig-tikig man, di naman noon mo tingog, di wa na makakumpisal, gihilog na laman dito, wa na kumpisal. Di ba? Why pagtuo? Maong wa mauli Ikaduhang rason, nganong dili maulian ang tao kung hilugon, kay ang kaayuhan sa lawas dili makatabang sa iyang kalag. Nangutanan no ba? Brad Sirwen, ingon ka og kining hilog epektibo. Kining ahong amahan, kaduhanan ni gihilog og pare, wa man lagi mauli.
Dapat to isa ka asawa. Ngano man ihong bana brad lagi, wa man ni mauli kadaghan naman nagihilog og pare, wa man mauli Mao ni atong tubagon. Dunay kaayuhan sa lawas nga dili makatabang sa kaluwasan, mao nga di na kaayuhon sa Ginoo. Nangutana ko, Madam, kining imong bana sa wa pa ni masakit, unsay binuhatan? Talimaje, palahubog, sugaraw. Irresponsableng pagkabana, muuli laman hubog na. Way panahon sa mga anak, irresponsable yun. Lakaron kay nasakit man. Ning uli brad, nangayog pasaylo, nabuutan na brad, unsa musimba naman ni si Jaron brad, kay wa naman siya choice, kay wheelchair naman, amo na itong ihatod dito. No na nga, di, mapugos, nagyog simba, kay di naman kabalibad. Sa una, sa makalakaw pa, isog kayo. Kamure simba, kay kamure mga sungayan. Arrogante kayo. Di ba? So mo na, ang nahitabo, pautana. Kung ang Ginoo omniscience, saan ang omniscience? Ang Ginoo day all-knowing, nahibaw siya sa umaabot. Nahibaw siya sa sunod nga mahitabo. Nasayod ang Dios sa kasing-kasing sa tao nga kining tawhana kung maulian ni siya sa iyang sakit, mobalik ni sa iyang kabit, di na lang. Mo na nga kana siya. Dato pa di ay naudin ang rason nga dili ayuhon kay dili makatabang sa kaluwasan. Usahay ang atong sakit, usahay ang mga kapakyasan di ay gisecure ta sa Ginoo nga maluwas ta. Wa gitugot sa Ginoo nga mahimo kang abogado, kay og maabogado ka, mahambugiro na ka, mahakog na ka, hasta nang yuta sa imong silingan, ibalhin sa imong titulo, kay abogado ko ka. Gituyo sa Ginoo nga wa ka madato, moingon ta nganong ahong silingan tihik na dato man ako, buutan man tawa man ko madato. Tingali nahibaw ang Ginoo nga kung madato ka pohon, mas matihik pa ka sa imong silingan. Mao na nga kani ba usa na siya sa kuan nga mautro atong panglantaw sa kinabuhi, pinagis sakramento sa hilog. Karon arita kining sakramento sa kalawat, Eucharistia. Kitang mga Katoliko, gisabot na to ang Eucharistia sa duha ka paagi. Di ba gitawag siya ang Eucharistia ay masabot na to ni sa duha kining santos nga misa. Mayog ning tambong ko sa santos nga Eucharistia, meaning ning tambong ko sa misa. Mayog ning kalawat ko sa Eucharistia, sa meaning ay kaduhang meaning sa Eucharistia konsagradong pan ug bino. So karo arita, nganong importante man kining misa, nganong kinahanglan man tang musimba. Kinarabay uban, simba-simba, ahong silingan o tanawa, halos na karaadlaw simba, maot magbatasan, maso pa ko kay bisag dikot tigsimba daghang ko gumigo. Ay manay nga argumento, mingon to uban. Hago di ko musimba kay musimba ko makasa manhinuon ko kay karalingi no daghang mga makasilaw nga paa ko nung lami. Makasara ko no siya kay iniglingi siya tuan na kuno puto ijang silingan nga kanang naay kawatag manok ning simba na po ning kawatag manok murag makasara man ko gihapon. Nasamot na kay istrikto ning pare nakasaban sa pare di na musimba ari na lang ko magampo i-direct to God na laman ahon i-direct to God. Aron, nganong importante man ang misa? Ang pag-ampo day dunay gitawag og private prayer o public prayer. Kanang private prayer kanang ikaw ray gaampo tungod sa imong kwarto, wa na gidili sa Ginoo. Pero naay gitawag nato og public prayer, mao ning misa. Nganong importante man ang santos nga misa? Matod pa sa Malakias kapitulo 1:11. Gitagna na daan sa Ginoo sa umabot nga panahon ang mga dili Hudiyo sa tibok kalibutan maghalad og hingpit nga halad gikan sa buntag hangtod sa kagabhion uban ang insinso. Ang katumanan nini nga maong panagna mao ang santos nga misa. Unsay gingon ni Kristo Lucas 22:19-20 buhata kini agay paghandom kanako. Kini akong lawas, kini akong dugo. Sugo na ni Kristo. Karon ngano man nga kinahanglan man magmisa. Nganong naamay adlaw-adlaw nga misa, ang unang tubag. Sa Salmo 7:11, ang Dios kanunay nagpakita sa iyang kasuko sa mga makasasala. Nganong karaadlaw man ang Ginoo masuko sa mga makasasala, kay kitang tanan karaadlaw makasala. Maong kinahanglang puy-puyon
ang kasuko sa Ginoo kara adlaw unsay makapuypoy. 1 Juan 2, 1 hangtod sa 2, maoning halad sa santos nga misa. Kung makasala kita, aduna kitay manlalaban, adunay mga liyupo kanato si Kristo, mga tubang sa amahan. So sa ato padadunag yun ay anang sakripisyo nga makapuypoy, propitiation, makapuypoy sa kasuko sa Ginoo, maoning misa. Sunod, nganong ang misa gitawag mag the highest form of prayer. Kay ang sentro sa misa, paminawan ninyo, ang sentro sa misa dili ang wale sa pare. Kay narabay uban, di ko ganahan mo simba o kana paria kay boring ang humili. Di ka mao mo wale. Bisan pag di mo wale ng pare, ang wale sa pare dili na maoy sentro sa misa. Preparation lang na sa labing importante. Nganong naay wale, aron pukawon ang atong kasing-kasing o gunahuna, maandam ta pagdawat sa komunyon. Ang sentro sa misa gyud mao ang consecration sa bread and wine. Kung walay consecration, walay misa nga nahitabo. Ang nakapamisa sa misa ang konsagrasyon. Ngano man nga mao man ni the highest form of worship kay ang gihalad ung naghalad usara si Kristo. Pinaagi sa pare. Mao nga kini ding panahon sa konsagrasyon ug makita pa na nato na nga nabuak ang kanang langit nga naabli ang langit ug ning tagbo ang langit nakigtagbo sa yuta. So mao nay heaven on earth. Ang langit ug ang yuta nagkahiusa panahon sa santos nga misa. Mao na nga importante tungod ni Kristo. Kabantay mo sa pagampo sa misa, pinaagi kaniya, diha kaniya ug uban kaniya. Sa ato pa sa pagsimba nato sa misa, ang atong mga pagampo, ang mudala ana sa amahan si Kristo. Mahiusa ang tanan natong mga intensyon, pasalamat, tanan natong mga gipangayo sa misa, hiusahon na siya, si Kristo ang magdala ana sa amahan, ug ang amahan dili gyud mo balibad sa hangyo sa iyang anak. Mao na nga nahimong infinite ang value sa atong mga pagampo tungod ni Kristo nga maoy sentro sa misa. Mao na importante na. Mabito nga di maayo ng panahon sa misa, mabito nga nganong magpapuo kay kaning misa, mao man ni siya ang unblooded sacrifice, repetition sa kanang nay misa sa Kalbaryo, sa sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo. Sa panahon de sa konsagrasyon, samara nganing tambong ta sa bukid sa Kalbaryo diin si Kristo nagkadugo. Nagpaagas sa iyang dugo tungod sa atong mga sala. Karon og sige kag suroy-suroy, ag Ginoo panahon sa misa gakamulog bayad sa atong mga sala. Ikaw kamulo po kag panglibak diha. Bayot man ang paria kay mubawog man ang tingog. O di ba? Nara kag panghimantay pag-ingon sa pare. Lawas ni Kristo. Paglingi nimo sa imong tapad kay siksi man kayo, murag binuntang lubi tong dughan. Unsa paa nga puti kayo, kini may lawas. Grabe kay na nga bugal-bugal. Mao na nga importante kayo mga igsoon nga makasabot nga importante din si Kristo ang sentro sa misa, dili ang pare. Mao bitaw nga ako bisan pag boring nang humili sa pare, di man so na ikalimod, dili na maoy importante, bahalag na nga yabag ng choir ana, focus lang gyud ta sa misa. Igani ha, daghang nangutana. Ngano man nga naay mga tawo nga halos tanang kapunungan sa simbahan giapilan wa man mautro ang batasan. Diba? Legion of Mary, CWL, Couples for Christ, sa panangyapilan. Unya, kuan pagyod kanang leminister, katikista pagyod. Pero ngano man nga waman mautrong kinabuhi. Ari ta ha, ari sa ta unsa man day ang epekto aning pagkalawat. Ato unsa na natutubagon og nganong naay mga leminister nga wa mapag-o. Bisa kay pagbatasan daghang kontra. Ari sa ta, what are the chief effect of a worthy Holy Communion? Unsa man ang mga epekto, mga dagkong epekto sa usa ka maayong pagkalawat. Number 1. First, a closer union with our Lord and a more fervent love of God
and our neighbor. Unsa kuno? Ang epekto sa pagkalawat, maduol ta sa Ginoo. Musamot tagkaduol sa Ginoo, ug mapukaw, mutubo ang atong paghigugma sa Dios ug sa atong isigkatawo. Ngano maning mga CWL natong mga kaila, daghan magkontra sa karakapunungan nga ilang giapilan nga sige magkalawat. Nganong wa man lagi epekto. Mao bitaw nga daghan nato ang mga huyang sa pagtuo ug makakita nining mga taong hinimbahon nga wa maotro, di na naganahan mo simba. Ikaw ang nakakos og skandal sa usa ka tawo nga di na lang pud mo simba kay wa man ka maotro batasan, meaning why gamit ning misa kay ngano man ning wa man ka mauli. So ato ning klarohon, tubago na to ni. Ngano man nga namay mga tao nga wa gyud mabag-o ang kinabuhi bisag kanunay mo kalawat kay dili tanang ning simba gaampo. Dili tanang garosaryo gaampo. Ang pangutana karon, what is prayer? Unsa man day meaning sa pagampo? Kanus aman ta matawag nga gaampo? Prayer is an elevation of our heart and mind to God. Unsa ang pagampo? Mauni ang pagtuboy sa atong kasing-kasing o hunahuna ngadto sa Ginoo. Ana ra di ay matawag nga gaampo kung ang atong kasing-kasing o hunahuna napunting sa Ginoo. Pero kung sa pagtambong sa misa, gwapuhag yun ni Father, oy musugot, ko paangkan aning paria, mao nang magbiga-biga na. Magbilangkad-bilangkad at tubangan sa pare kay aron paangkan sa pare. No, kini mga bigaon di ay, wa dyan na magampo. Garosaryo, maghimaya ka Maria, ang isang bana kay gahagok naman, galaway pa dyan, maghimaya ka Maria, unjar, madsukang buang nga ka. Di ba? Sa ato pa di ay, sa atong pagsimba, sa atong pagtambong sa mga kapunungan, kung ang atong kasing-kasing o gunahuna, wa mapunting sa Ginoo, dili mo effect kining maong pagkalawat. Kay unsay mahitabo day o magampo ta. Kung magampo ta, ang atong kasing-kasing unahuna na punting sa Ginoo, kana nga mao nga disposisyon masinati nato ang presensya sa Ginoo. Ang prayer mamahimong encounter with God. Nakatagbo ta sa Ginoo. O kana nga kasinatian, kana nga encounter sa Ginoo, mulid na siya sa transformational experience. Unsa man mausab ang atong panglantaw. Nganong naay mga tao nga nakabiya sa bisyo? Nganong naay mga tao nga kanang naustro ang pananhaw tungod kay nasinati nila ang presensya sa Ginoo. Mao dinhi ang usa ka tawo nga maka-feel sa presence sa Ginoo, mausab gyud ka. Mao dinhi kung sa atong pagkalawat na focus ta sa Ginoo, pagdawat nato sa maong kanang hustiyas, pagkaon nato ana, ma-feel gyud nato nga kining akong gikaon ang Dios ni anako. O kana nga kasinatian mupausab natong kinabuhi. Mao nang ko tihik ka sa una manggihatagon na kakaron. Sa una mo hatag kag short, way garter, karon bag-o na nga short imong ihatag. Sa una manghatag kag kanang hotdog nga gamols, karon bag-o na gyud nga hotdog, pakapinan pagmantika. Oh. Nautro gyud. Ikaduha nga epekto sa maayong pagkalawat, an increase of sanctifying grace. Mutubo na pod ang atong grasya, ang pagkabalaan. Mao si Blessed Carlo Acutis, di ba? Santos naman ron. No, kasi unsa may nakapaspas sa iyang pagtubo. Batanon pa siya, pero ang iyang sa iyang pagkabatanon, ang iyang pagkabalaan labaw sa ordinaryo mga batanon. Unsay nakapapaspas sa iyang pagkabalaan? Ang misa. Daily Mass. Kani si Saint Dominic Sabio, 14 years old nga bata. Nga ang iyang prinsipyo, ang iyang motto, death rather than sin, mas maayo pa mamatay kaysa makasala. Ang usa gyud nga nakapapaspas niya nga dali siya natuboy sa pagkasantos, kanunayng kalawat. Weekly confession. Daily rosary. So kana day makapatubo na sa grasya. Kanunay pagrosaryo, pagbuhat og maayo sa atong sikataw, pagkalawat, mutubo ang atong pagkabalaan ana. Sunod, the third, preservation.
from mortal sin and the remission of venial sin. Tabangan ta sa Ginoo nga dili ta mahagbong sa sala. Mao bitaw na kining mga taong sigig simba kung pala sa matinga kay sa una palahubog man ang tawhana. Barumbado man ang tawhana. Karon nabutan na gyud kaayo. Wala na gyud lama sa iyang kagahapon nga naman sigig simba. Nakatabang ni nato. Nga sunod, mabayran ato mga salang binyal. Sa pagsud pa lang nato sa simbahan, motuslob ta sa bendita, manguros ta, magampo ta, papas ang atong salang binyal. Pagpaminaw to sa pulong sa Ginoo, papas ang salang binyal. Kanang confiteor, kanang nagakumpisal ako, pagampo na to ana, mapapas ang atong mga binyal sin. Unsa na kaha, inig kalawat na to. Sa ato pa, muuli di ay tang putli. Maingon pag yun ang pare, tapos ng misa, dadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Ag ikaw nga wa gaampo, ag imong kasing-kasing o hunahuna, wa mapunting sa Ginoo, pag uli sa inyo, mga yawa mo, ganun wa mo maglungag. Gigutom na ko, gikan pa ko ng simba. Nganong na may ngana nga kinaiya. Kay wa mo tuhop ang grasya. Di ba? Mao na magbantay, tamo din ang watay kabaguhan. Mao na, sunod, katapusan, the lessening of our inclination to sin and help us to practice good works. Sa ato pa di ay, once di ay nga, kanunay tang mo kalawat, kanunay tang mo simba, hinay-hinay nga mamatay ang atong pagkahilig sa sala. Mao na nga ang solusyon sa bisyo. Paghampo, santos nga rosaryo, kanang regular confession, ug mahimo daily communion, daily mass, imposible sa usa ka buwan og di ka mabag-o kung tinud-anay ang imong pagbalik sa Ginoo. No? Mawa day ning atong inclination pagkahilig sa sala. Unya ganahan nata mubuhat og maayo. Help us practice good works. Abangan ta sa grasya sa Dios nga ganahan ta magbuhat og maayo. Sa una inigmata manok ra atong hapuhapon, karon asawa na og mga anak ang imong giatiman. Kung sa una kuan pa ta kanang barkada ra atong ginahuna, karon kamao na ta maghuna-huna sa pamilya. Sa una, ganahan ta mo tan-og bol, buntag pa sayo, binastos na nga atong istorya. Lampre, imbes kay ang Ginoo may daygon inig mata, ag mga silingan, lamian so kaso, bugdo kayo, lamian kayo. Kanang, grabe ka, wagan kayo ba? So, karon, nautro na. Ang Ginoo na kanunay gidaig. Dili na ang isang silingan nga kawatan, biliba ko ni tawhana, mangawat di masakpan. Dato na kaso, biliba ko tawhana. O karon, dili na ang mga makasasa ang atong daygon, ang Ginoo na. Nang mautrog yun. Mao na nga kining mga sakramento di ay, akong balikon ha, outward sign. Mao gyud ni ang mga makita nga timaan sa gugma ni Kristo diri nato. Ug ang pinakanindot kay dili walang gipakita ni Kristo yang gugma, naapagyoy grasya nga kiningong grasya mao gyud ni ang timaan gyud sa iyang dakong gugma nato. Kay nasayod ang Ginoo nga huyang ta, mao na nga iya tang lig-onon pinaagi sa iyang grasya. Okay, so lain naman tinanawan, 12 naman banto kay lain tinanawan o ba undang nako. Bitaw, unya pales, balik tag alauna kay natay blessing sacramental, prayer of deliverance. Unya na lang ko magampo sa prayer of renouncement iniguman sa kuan.